Magandang umaga sa mga minamahal kong kababayan. Nandito tayo ngayon hindi lang bilang mga Pilipino, kundi bilang mga tagapagmana ng mayaman na kasaysayan at kultura. Habang tinitingnan natin ang kinabukasan, hindi natin pwedeng kalimutan ang mga isyong panlipunan na pumipigal sa ating pagkakaisa at pag-asenso. Isa sa mga malaking problema ng ating bayan ay ang kahirapan. Ayon sa Bangsamoro Civil Society, dahil sa kahirapan, madami ang mga kabataan ang hindi nakakapag-aral na siyang isa sa mga dahilan sa maagang pag-aasawa at naging dagdag na dahilan kung bakit mas lalong naghirap ang kahalamihan. Hindi natin ito dapat tanggapin. Kailangan natin palakasin ang mga programa natin para makalikha ng trabaho, mapagandang edukasyon at suporta ang mga nangangailangan. Ang edukasyon ay importante para makaahon ang bawat Pilipino. Ayon sa DepEd, isang pag-aaral noong 2018 ng programang for International Students Assessment o PISA. Nasa huling ranggo sa pagbasa mula sa 79 na bansa ang mga Pilipino na sa edad 15 taong gulang, lumalabas ang pang-78 hintay sa aking panglipunan at matematika. Nagpapahiwating ang mga limitadong kaalaman sa kadalihilan ng wala silang sapat na kakayahanan na makabili ng gadget o malakas na internet connection na higit na makakatulong sa kanila. Kaya kailangan natin suportan ang ating mga guro at estudyante at maglaan ng pera para sa mga paaralan at gamit. Mga kababayan, hindi madali ang mga problema kinakaharap natin, pero naniniwala ako na sa pamamagitan ng pagkakaisa, pagtutulungan at paninindigan sa ating mga prinsipyo, nalalampasan natin ito. Tayo ay isang bansa may malakas na puso at diwa. Sama-sama natin itataguyod ang isang Pilipinas na makatulungan, maunlad at mapayapa para sa lahat. Maraming salamat po.